sinong may-ari nung bahay. Ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Never naman po nila ako sinil, Madam Chair. Wow, so free. Dokumento nyo nakita sa PORAC related sa inyo at kay Attorney Roque. Kaugnay po ng recent raid ng PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo doon sa Tuba, Benguet? Yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako doon. Pwede nyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? EA po ako ni Attorney Harry Roque before. Hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsistayhan po namin, Madam Chair. Ang bahay sa Tuba, Benguet ay pagmamay-ari ng isang korporasyon, yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamay-ari ng Biancham. Stockholder ba kayo sa Biancham? Yes po. Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Biancham, bakit sabi nyo hindi nyo alam kung sinong may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na ang may-ari naman ay ang Biancham din? Kung saan kayo stockholder? To be honest po, Madam Chair, stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. Paano kayo naging stockholder ng Biancham? May pinasign lang po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Sino nagpasign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? To my memory po, Madam Chair, it was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Siya ay majority stockholder ng Biancham. Ito po yung ifa-flash din po namin yung incorporators ng Biancham. Kilala niyo po ba si Harry L. Roque Jr.? So kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Tama po, Madam Chair. Alright. Tapos dun sa stockholders, ang kilala nyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. For now, dako naman tayo sa PORAC. Ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa PORAC? Nakita po yung mga documents ko po sa Pogo facility po sa PORAC po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. I am currently a student pilot po sa isang flying school po in Pampanga po. Saan po kayo eksakto doon sa malaking Pogo Hub na iyon? May isang room lang po ako doon na parang boarding house po, kumbaga po yung pinagstayan ko po doon, Madam Chair. Kumbaga, ano po yung landmarks doon sa boarding house o room na kung saan kayo nakikistay? Andun po sa area na yun, sa room lang po ako, never po akong lumabas. Pag lumabas po ako, either mag-aral, ganun lang po ako. Never po akong lumabas sa room ko for any other reason po. Paano kayo nakakarating doon sa boarding house sa loob ng PORAC Pogo Hub at paano kayo nakakalabas doon? Nagda-drive po ako, Madam Chair. Nagda-drive kayo? Anong dinadrive nyo? Toyota Fortuner po, Madam Chair. Pagpasok ko po sa gate, Madam Chair, puro building lang po yun. Tapos sa second gate po, may building po yun. Yun na po ang aking boarding house po. Ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Or nagtatrabaho din po ba kayo doon sa Pogo Hub sa PORAC? At sino pong nagbabayad ng rent nyo? Nagsistay po ako doon sa PORAC po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako doon. Okay. Wow. So free. Well, nakapagtataka po talaga na nakikitira kayo doon, loob ng Pogo Hub. Kumbaga, it's a business area. Pinapatira po kayo doon ng libre. Actually, kung tanungin natin yung ibang mga student pilot o kahit ibang mga estudyante in general, napaka-swerte po ninyo. Nagkaroon ba kayo ng ibang trabaho habang nakatira kayo sa Pogo compound sa PORAC? No po, Madam Chair. Bakit libre yung nakikitira lamang kayo doon? Bakit libre? Hindi naman po ako always andun, Madam Chair. Kung may schedule lang po ako sa flying school ko, andun po ako sa Pampanga. Okay, ganong kadalas kayo sa PORAC? Around 3 to 4 days a week po, Madam Chair. Or usually if walang schedule, 1 or twice a week lang po. Bakit libre? Kasi kahit 1 or 2 or 3 or 4 days kayong pinatitira doon,
usually may rent yung ganoon. So anong connection ng Pogo Hub dun sa Porac sa inyo at binigyan kayo ng ganyang klaseng pabor? Kasi pabor yan eh. Never naman po nila ako siningil, Madam Chair. Kaya nga po, napaka-generous nga eh. So, bakit binigyan kayo ng ganyang napaka-generous na pabor? Ano bang connection nila sa inyo? Hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Alam nyo, pag siguro kaya natatawa din yung ibang mga kasama natin, naiisip namin sana all. Ito lang tayo bilang Pilipino, malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Para, di ba, yung pagtanaw natin ng gratitude sa kanila. At siguro paghanap ng paraan na suklian sila sometime later in our life, alam natin ano yung bakit at ano yung magnitude nun. Ayun, anyway, yung mga dokumento nga na dokumento nyo nakita sa Porac, related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin sa Bohol po. Tapos nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Harry Roque when he was still a congressman po. Nag-inauguration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Roque po, Madam Chair. Si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo dun sa may-ari o management ng Pogo Hub sa Porac? Yes po, Madam Chair. Right? Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang na-meet ko lang po, Madam Chair, is Miss Cassandra Leong lang po. Okay, so na-meet nyo po si Cassandra or Cassie Leong. Ano naman ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Tapos naging EA niya po ako nung nagpunta po ako sa Malacanang until nag-resign po ako sa kanya last year to pursue my career in the aviation po, Madam Chair. Nagtrabaho pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacanang? And if so, anong trabaho po iyon? Yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. Are you still under the employ of Attorney Roque? No po, Madam Chair. And then, ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, siya po yung legal lawyer po ng isang company po na hinahandle niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, Whirlwind po yun. Meron akong tanong galing muli kay SP Pro Temp. Sinong nag-finance ng tuition nyo sa pilot school? Kasi ano pong income nyo na paano nyo na-afford yung tuition na iyan? Yung family ko po nagpe-finance sa pilot school ko, but sa understanding ko po, kailangan ko pong ibalik yun pag naging pilot po ako, Madam Chair. Kailangan yung ibalik sa pamilya nyo? Yes po, Madam Chair. Dahil ba pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong, kaya pinatira kayo ni na Cassie Leong sa Pogo Hub nila ng libre? To be honest po, Madam Chair, pinakilala po ako ni Attorney Roque kay Ma'am Cassandra Leong po. Pero ako po yung humingi ng favor kay Madam Cassandra Leong na magstay po sa Porac po. Kayo yung humingi ng favor.